Ano ang mas pipiliin mo dito, Poco F8 Pro or iQOO Neo 11? Halos magkapareho lang yung presyo nito at pareho na kay Snapdragon 8 Elite. Pero tutulungan ko kayo kung ano yung magandang bilhin sa dalawa. Magkukumpara tayo sa camera, sinong malaking display at anong mas magandang performance, kung iQOO Neo 11 ba o Poco F8 Pro 5G. At bago ang lahat, pasalamatan muna natin ang ating munting sponsor. Kung naalala nyo dati sa isang video natin, nag-upgrade ako ng bagong PC at marami akong binago like yung CPU natin, GPU, mga RAM at pati yung mga case natin. Sobrang dami talaga. At dati naka Windows 10 lang ako pero ngayon gusto kong mag-upgrade sa Windows 11. At napakamahal na mga Windows skin, nasa 10,000 pesos. Sobrang mahal para sa akin yan. Para makabili kayo, pumunta lang kayo sa website na cdkidsales.com. So kung mag-upgrade kayo ng Windows 11 Pro, nasa $33 siya. I-apply nyo lang yung code ko dito na Paul, magiging $23 na lang siya. Type mo lang yung email mo at wala tayong mga Gcash o ibang payment dito, Visa lang. Pag apply ng card mo at naging successful yan, makikita mo agad yung code dun sa email mo. Pag dumating na sa email mo, makikita mo yung activation code at ilagay mo lang sa Windows 11 Pro mo at i-activate mo lang yan. Ako, naka-activate na at gumaya naman yung code na binigay nila. So ganun lang kadali. Hindi lang Windows yung in-offer nila, meron din silang Steam games, mga PC games at meron ding mga office tools. Mas makakamura ka dito kaya sa bumili pa tayo ng almost 10,000 pesos sa Windows Key lang. At pwede naman tayo sa $23 lang na mabibili natin dito sa cdkeysales.com. Okay guys, yung Poco F8 Pro pwede nating mabili ngayon ng 25,000 at yung iQOO Neo 11 naman nasa 26 to 27,000. Meron din tayo sa AWA Xiaomi Manila at lahat ng link ilalagay natin sa description tsaka dun sa comment section. Well, sa presyo magkalapit lang talaga at wala tayong official warranty sa iQOO Neo 11 pero kung sanay naman kayo sa China ROM, wala namang problema dun. At yung Poco F8 Pro naman natin meron tayong 1-year warranty dito. At sa build and design naman tayo, pareho silang naka-aluminum frame at pareho silang naka-glass back panel. Pero ang kakaiba dun sa camera module nila na mas updated yung camera module ng Poco F8 Pro kasi mukha siyang iPhone 70 Pro series. So ganyan yung itsura niya. Pero maganda rin naman yung iQOO Neo 11, napakasimple lang at may naglalarong wave design dito sa back panel niya at nag-iiba yung kulay niyan kapag tinamaan ng ilaw. Pero mas malaki yung display natin sa iQOO Neo 11 na merong 6.82 inches while naman sa Poco meron tayong 6.9 inches lang. Pero sa paggawa ko, sa naramdaman ko, mas madali talagang hawakan si Poco F8 Pro kaysa dito sa Neo 11. Kung malit talaga yung kamay mo, swak talaga si Poco sa'yo. Pero mas mag-enjoy kang manood dito sa screen ng iQOO Neo 11 kasi nga mas malaki yung display. Pero depende rin naman sa inyo yan. Maganda rin naman yung pagka-AMOLED ng dalawang to. Meron tayong LTPO AMOLED display sa iQOO Neo 11 at sa Poco naman meron tayong Hyper RGB AMOLED display. Pero in real time scenario, wala naman masyadong pinagkaiba kung titignan mo tong pareho. At pareho naman tatagal yung screen nito dahil meron tayong Gorilla Glass 7i dito sa Poco F8 Pro at naka-rock glass protection naman si iQOO Neo 11. Merong features sa display si Poco F8 Pro na wala sa iQOO Neo 11. Ito yung dual core visual na MEMC features dati sa mga Poco devices natin. Sa iQOO Neo 11 naman meron din tayong MEMC features pero hindi siya gumagana sa Netflix tsaka dun sa YouTube. So hindi rin natin mapapakinabangan yung features na yon na mapapakinabangan natin dito sa dual core ng Poco F8 Pro. At pagdating naman sa operating system, ang napansin ko sa HyperOS 3.0, mas smooth siya sa nakaraan na HyperOS 2.0 at marami tayong widgets na pwedeng paglaruan dito na compare sa nakaraan na konting-konti lang. At feel ko naka-iPhone talaga ako kapag gamit kong operating system na to. While naman sa iQOO Neo 11, naka-Origin OS 6 siya at maganda rin to at napaka-smooth din niya pero wala masyadong pinagkaiba dun sa nakaraan na Origin OS 5. So pareho namang magana at smooth yung operating system ng dalawang phone na to at wala akong naramdaman na bugs dito. At pagdating naman sa camera ng Poco F8 Pro, meron tayong 50 megapixel na main camera, 50 megapixel na telephoto at 50 megapixel na ultrawide. At sa iQOO Neo 11 naman, meron tayong 50 megapixel na main camera at 8 megapixel na ultrawide. Well, kahit na merong 2.5 optical zoom si Poco F8 Pro, lumalaban pa rin yung mga photos na nakuha ko sa iQOO Neo 11. Hindi naman ganun kalamangan talaga si iQOO Neo 11. May mga time na maganda si iQOO Neo 11, may mga time din na maganda si Poco F8 Pro. Pero mas sharp yung mga photos na nakuha ko sa iQOO Neo 11 compare sa Poco F8 Pro. I mean, konting-konti lang talaga kapag pinagmasdan mo talaga silang maigi. Pero sa dalawang phone na to, pwede naman natin i-adjust yung mga settings niyan para mas gumanda pa yung mga photos na kukuha natin o yung output na makikita natin sa iQOO Neo 11 tsaka sa Poco F8 Pro. Walang masyadong lamang. Mas nagugustuhan ko lang talaga dito yung kulay ng iQOO Neo 11. Then sa portrait mode, mas maganda yung separation ng background ng iQOO Neo 11 compare sa Poco F8 Pro. So makikita nyo naman dyan sa mga photos na pinapakita ko sa inyo kung ano magandang sharpness, tapos mas maganda sa mata at mas kaya talagang tignan si iQOO Neo 11 pagdating sa portrait mode. At sa front facing camera naman,
naman, mas malinaw si Iquo Neo 11, mas sharp at gusto ko yung kulay dito. At mas maganda talaga compare sa Poco F8 Pro. Medyo may kulang ng sharpness si Poco dito na hindi tama yung kulay. At sa video side naman, si Iquo Neo 11 merong 1080p at 30fps at maganda rin talaga yung color dito tsaka sharpness. Si Poco naman mas mataas ng konti, 1080p at 60fps, pero mas malinaw talaga yung video ng pinapakita dito ng Iquo Neo 11. At sa main video ng camera nila, pareho silang stable. Actually, nakikita ko na pantay naman yung kulay dito, pero parang may mga jitter effect na mas malala sa Poco F8 Pro compared to sa Iquo Neo 11. Konting-konti lang naman dahil siguro sa stabilization nila. Pero ang pinakalamang naman dito ng Poco F8 Pro nung pinagkumpara ko sila sa 10 times na zoom, mas malinaw yung nakuha ng Poco F8 Pro. Compare natin sa Neo 11 na halos hindi mo na makikita yung subject o hindi mo na ma-recognize talaga. So napakalaki ng lamang talaga ng Poco F8 Pro dito nung kinumpara ko sa Iquo Neo 11 pagdating sa 10 times zoom. So pagdating sa camera, kayo na yung pumili kung ano yung nakikita nyo. Pwede kayo mag-comment down below. Baka may kulang pa ako na hindi sabi sa inyo o sa mga nakikita nyo. At pwede kayong mag-like tsaka subscribe dyan para maabot naman natin yung 200,000 subscriber. So like, comment tsaka subscribe lang at anong gustuhan nyo pagdating sa camera dito sa Iquo Neo 11 at tsaka dito sa Poco F8 Pro. At pagdating naman sa performance, pareho silang naka-Snapdragon 8 Elite. Actually, sa mga games na nilalaro natin, nakadepende yan sa optimization ng isang games. Pero mas mataas yung nakuha kong FPS sa Poco F8 Pro pagdating sa PUBG Mobile dahil nakakuha ako ng 120fps doon, while naman sa Iquo Neo 11 nasa 90fps lang. At sa mga games na tinest ko dito, makakuha naman tayo ng mga taas na 120fps sa dalawang phone na to, sa mga Mobile Legends, Call of Duty Mobile, at Honor of Kings, at yung mga ibang games din na mataas yung graphics kayang-kaya din like yung Genshin Impact. At nakakuha lang ako doon ng mga 44 to 45 sa dalawang phone na to. Hindi naman ganun kainit talaga, so kayang-kaya. At pareho din tayo makakuha ng almost 3 million na Antutu score dito. So wala akong nakitang problema sa dalawang phone na to pagdating sa performance, halos pareho lang talaga. At mas masarap talagang maglaro sa Iquo Neo 11 compare sa Poco F8 Pro dahil nga mas malaki talaga yung lamang ng screen niya. Sa speaker naman, mas malakas ng konti si Poco compare sa Iquo dahil naka-tune by Bose yung speaker ng Poco. Pero hindi naman masyadong nagkakalayo sa pandinig ko, saktong-sakto lang. May mga bass ka lang talagang marinig dito sa pagka-tune ng Bose ng Poco F8 Pro. Then ang lamang naman ng Poco F8 Pro, meron tayong eSIM support na wala sa Iquo phones. At naka 5G signal po yung Poco F8 Pro natin, while naman si Iquo Neo 11 meron lang siyang 4G sa Smart tsaka Globe. Pero sa dito si magamit naman natin yung 5G connectivity. Sa battery naman, mas mataas si Iquo dahil meron tayong 7,500 mAh capacity ng battery. Pero si Poco meron tayong 6,200 mAh capacity ng battery. At pareho silang supported ng 100 watts na fast charging. Then pareho din silang naka IP68, IP69 and doesn't water resistant. Wala, actually pareho namang maganda yung phone na to, depende sa pangangailangan mo. Kung gusto mo ng malakas na screen, malakas pang gaming at magandang camera at mataas na battery, sa Iquo Neo 11 ka na. Pero kung want mo na malit na phone pero malakas, okay din yung camera tsaka gaming, okay din naman yung battery nito, konting-konting yung lamang at meron tayong warranty, dito tayo sa Poco F8 Pro. So sa bandang uli, kayong pipili kung ano nagugustuhan nyo sa dalawang phone na to. At gusto kong malaman yung thoughts nyo about sa Poco F8 Pro at Iquo Neo 11, pwede kayong mag-comment dyan. At para maliwanagan din yung mga iba at yung mga hindi ko nasabi, baka meron din kayong alam. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.